Ano bang alam kong trabaho bukod sa pagbebenta ng sorbetes? Siyempre wala. Binata pa lang ako noon. Pero mamang sorbetero na ang bansag sa akin kahit Jamie ang pangalan ko. Mukha na kasi akong matanda noon dahil sa sobrang dami ng pagod na dinaranas ko at sa araw-araw na paglalakad habang naglalako ng sorbetes. Na nitong mga panahong ito ay patok ito sa mga bata. Minsan nga ay ako pa mismo ang gumagawa nito. Wala rin akong pagkakataon makapag-aral dahil mahirap ang buhay. Natuto akong umasa sa sarili ko. Kanya-kanya kaming diskarte ng mga kapatid ko kung paano mabubuhay. Dahil hindi naman maaasahan ang aming mga magulang. Mabuti na lamang at napunta ako sa pangangalaga ng may-ari ng sorbetes na aking tinitinda na si Mang Eboy o Manong Iboy. Sabihin na lang natin na sinagyap ako ng isang matanda mula sa masalimuot na sitwasyong kinalalagyan ko noon. 12 anyos pa lamang ako noon. Binubugbog na ako ng sarili kong mga magulang. Ang mga kapatid ko, dahil may kanya-kanya na silang diskarte sa buhay noon, ay wala na sa bahay. Kaya ako na lang ang naiwan na nag-iisa at siguradong ipit na ipit sa sitwasyon. Ang tatay ko ay lulong sa droga, habang ang nanay ko naman ay sugalera. Palagi nilang pinag-aawayan ang pera, kahit pareho naman silang walang trabaho. At nang makita nga ako ng matandang si Mang Eboy, agad niya akong kinuha at pinagsabihan ang mga magulang ko. Sa halip na pigilan siya, sinabi pa ng mga magulang ko na ampunin na lang ako o kaya ay siya nang bahala sa akin dahil may kaya naman siya sa buhay. At syempre, pumayag si Mang Eboy noon. O sige, ako na ang mangangalaga sa anak ninyo. Pero wag ninyo siyang pakikialaman kapag nasa bahay ko siya. At anumang disiplina ang ipatupad ko sa kanya. Pati ang mga bagay na ibibigay ko ay hindi na kayo dapat mangialam o makinabang pa. Sige, ikaw na ang bahala sa batang yan. Ayaw na naming magkaroon ng obligasyon sa kanya. Hindi dalag siya gumaya sa mga kapatid niya na may kanya-kanya ng buhay. Pabigat lang siya dito. Kung tutuusin, pwede na nga siyang magtrabaho. Malakas na siya. Sige, ikaw na ang bahalang sumagot sa kanya. Sige, mga wala kayong kwentang magulang. Na mga panahong iyon, inampon nga ako ni Mang Eboy. Matanda na talaga siya. Kumikita ng maayos ang negosyo niyang sorbetes noon dahil marami siyang tendero at kaya pa niyang pangasiwaan ang negosyo. Ngunit marupok na ang kanyang mga buto at madali siyang manghina. Sa kabila nito, inubos pa rin niyang natitira niyang oras para alagaan ako. Naging masarap ang buhay ko sa kanya. Naging tagabantay lang ako ng mga gumagawa ng sorbetes. Kaya natutunan ko rin kung paano ito gawin. Nakakatikim na ako ng masasarap na pagkain at sa maikling panahon ay napag-aral niya rin ako. Walang naging anak si Mang Eboy. Bata pa lamang siya ay naging negosyo na niya ang sorbetes. Kaya hindi na niya naisipang magkaanak dahil wala iyon sa plano niya. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi siya interesado o walang malasakit sa mga bata. Kaya nga naawa siya sa akin at kinuha ako. Dahil ayaw na ayaw niyang makita ang mga dinaranas ko sa kamay ng sarili kong mga magulang. Sa totoo lang, nasanay na akong tawagin siyang papa. Ayaw lang niya. Dahil hindi naman daw talaga siya ang magulang ko. Kahit ganoon ang trato ko sa kanya. Kaya habang tumatanda ako, Mang Eboy na lang talaga ang itinatawag ko sa kanya. Tumagal din ng halos 5 taon ang pagsasama naming dalawa at talagang pinahalagahan ko iyon dahil minahal ko rin siya bilang magulang ko. Ngunit dahil sa matanda na siya, mabilis din siyang binawian ng buhay noon. Namatay si Mang Eboy at dahil wala siyang anak,
Ako lang ang naiiwan sa kanyang negosyo. Inosente at mangmang pagdating sa mga ganitong bagay ako. Sabayin na lang natin, sa maikling pangungusap, na ginulangan ako ng mga trabahador namin. Dahil bata pa ako noon at madaling mauto, halos wala nang napupunta sa akin mula sa kinikita namin sa sorbetes na ibinubulsa ng mga trabahador. Inaasahan kong magiging tapat sila sa negosyo dahil matagal na silang nagtatrabaho roon. At alam ko sa maraming paraan ay tinulungan din sila ni Mang Eboy. Subalit sinamantala nila ang pagkawala niya at ang pagiging bata ko. Sabay na lang natin na gumuho ang negosyo. Ninakawan nila ako. Bumalik sa dati ang buhay ko. Naging mahirap ulit akong bata. Pero nanindigan ako na hindi ako uuwi sa amin. Dahil ayoko nang maranasan pang muli ang impyernong pinagdaanan ko sa loob ng 12 taon. Sinubukan kong itaguyod mag-isa ang sorbetesan. Binata na ako nito. Ako ang gumagawa at ako rin ang nagtitinda. Hindi ko na kayang magtiwala muli sa iba para kumuha pa ng mga trabahador. Sapat na ang bigat na gawain at trabaho na aking pasan. Aminado naman ako dahil mag-isa lang akong kumikilos. Hindi na muling umunlad ang bentahan ng sorbetes ko. Lalo na unti-unti na ring nagkaroon ng kakompetensya. Pero ayos na rin iyon. Dahil sapat naman na para sa akin ang kinikita ko. Mahirap ang buhay, oo. Pero hindi ko naranasang magutom o mawala ng makakain kahit isang araw. Maraming beses nang lumapit sa akin ng mga magulang ko para humingi ng tulong. Pero palagi ko silang tinatanggihan. Bukod sa wala talaga akong maibibigay, alam ko rin kung may maibigay man ako, mapupunta lang iyon sa masamang gawain. At ayaw kong maging instrumento ang perang pinaghirapan ko para lang suportahan ang kanilang mga bisyo. Umulan man o umaraw, hindi ako tumitigil sa pagtitinda dahil may mga bumibili naman. Nilalakad ko ang buong bayan sa paglalako ng sorbetes. Marami pa ring lumalapit sa akin na mga kabataan. Lalo na kapag tumatambay ako sa labas ng mga eskwelahan. Kahit maliit o mahirap ang pinagkakagawaan ko, sinisigurado kong malinis at masarap ang lahat. At hindi ko tinitipid ang mga sangkap na inilalagay ko. Masaya at kontento ako na sarili ko lang ang obligasyon ko. Pero hindi nagtagal at alam ko rin na lalapit sa akin ang kapatid kong mas matanda sa akin ng 1 taon. Hindi naman siya laging nananalo sa pagbebenta ng mga bote. Kaya nagtatrabaho siya sa junk shop. Ngayon, lilipat na ang junk shop sa ibang lokasyon at hindi sila pwedeng sumama. Kaya mag-isa rin siyang haharap sa pagbabago. Kaya sa akin lumapit ang kapatid kong si Jericho. Nakakaya kasi, mas matanda ako sa iyo. Pero ako pa ang lalapit. Alam kong nahihirapan ka rin. Pero wala talaga ako matutuluyan, tol. Pareho naman tayong ayaw umuwi kina nani at tatay. Dahil sawa na rin ako makita silang nagsasakitan, nagdodroga at nagsusugal. Alam kong naiintindihan mo ko. Pasensya ka na kung magiging pabigat muna ako sa iyo ngayon. Walang problema yun, tol. Alam ko naman na kahit papano, magkakaroon ako ng katuwang dito sa pagsosorbetes. Ikaw lang ang pagkakatiwalaan ko dahil kapatid kita. Kaysa naman sa ibang tao, di ba? Alam ko rin namang nabalitaan mo ang nangyari mula nang mawala si Mang Eba, hindi ba? Oo naman, nabalitaan ko. Hindi ko sisirain ang tiwala mo, tol. Dahil wala rin naman ako mapapala kung gagawin ko yun eh. Ano ba ang pwede kong gawin para makatulong sa'yo? Maglalako rin ba ako ng sorbetes o pareho tayong gagawa? Hindi, syempre, pareho nating gagawin yon. Kapag maglalako ka na, doon ka pumunta sa may sitio 8. Dahil maraming kabataang bumibili din doon. Ang sitio 8 ay nasa dulo ng bayan at napakalayo nun.
Bandang hapon ka na siguro makakarating doon kapag naglalako ka. Siguradong ganun din ako. Dahil napakalayo talaga ng lalakarin. Tapos iikot ka pa babalik-balik dito dahil gabi na. Hindi mo ba alam ang mga kwento tungkol doon? Yung mga sabi-sabi tungkol sa Sitio Walo? Hindi eh. Ano bang mayroon doon? May sakit bang nakakahawa ron? May mga barumbado o tambay ba? Marami na akong nadaan ng lugar na ganyan. Hindi naman ako napahamak eh. Dahil wala naman ako masamang intensyon. Kung sakaling ma-hold up o manakawan man nila ako, ibibigay ko na lang ng kusa para matikman nila ang sorbetes ko ng libre. Ay sus, ikaw talaga nagagawa mo pang magbiro. Matindi yata yung kwento tungkol sa lugar na iyon. Sinasabing marami daw ang naglalakad-lakad na engkanto doon at nagbabago sila ng anyo bilang mga hayop dahil malapit iyon sa bundok. Kumukuha daw sila ng alay at kadalasang nabibiktima ang mga tendero at mga habal-habal driver. Kalat na kalat ang kwento na iyon, hindi mo ba alam? Ha? Hindi. Bihira lang naman akong pumunta roon. Tsaka kapag pumupunta ako, paubos na ang sorbetes. Hindi rin ako napupunta sa parte na maraming puno. Doon lang talaga ako sa bungad. Malapit rin iyon sa eskwelahan. Kaya maraming bata at maraming bumibili. Gusto ko sanang subukan mo rin. Ikaw naman ang maglalako. Walang problema doon dahil wala naman akong nakasalubong na panganib. Palagi namang mga bata lang ang sumasalubong sa akin doon. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Baka kwento-kwento lang iyon. Ano? Paanong kwento-kwento ang sinasabi mo? May patunay at ebidensya naman talaga na may mga tao doon ang nangunguha. O di kaya mga engkanto na nagpapanggap na tao o hayop. Kaya nga hindi kami nangangalakal doon sa oras na nasa Jiangxia pa kami. Kalat na kalat talaga ang mga kwento tungkol doon eh. At paano mo naman malalaman iyon? Eh hindi mo kayang lumabas ng bahay para makipagchismisan ah. Eh paano ako makipagchismisan diba? Wala naman akong interes sa ganyang mga kwento. At hindi rin ako nagpapaniwala sa ganon. Pero habang tahimik ang buhay ko rito, hindi ko na iniintindi ang mga sabi-sabi. Wala din naman akong napabalitaan eh. At saka, hindi naman tayo pag-iinteresan siguro ng mga engkanto na yon. Siguro, ang ibang tao, oo. Pero tayo, hindi naman siguro. Ayaw ko roon. Huwag mo kong ilagay doon. Basta, natatakot ako. Sa ibang parte na lang ako ng bayan maglalako. Doon na lang sa iba, huwag na roon. Pakiusap. Tutulungan na lang kita kahit magdamag pa ako. Maghalo ng sorbetes para lang mapalamig mo. Pero, huwag mo kong dalhin doon. Ay, nako, takot na takot ka talaga no? Sige, siguradong may pinanggagalingan yan. Kaya sige, pakikinggan na kita. Basta kapag sa ibang rota ako maglalako, ikaw ang maglalako ron ha. Kitang-kita ko sa mukha ng kapatid ko noon na natatakot talaga siya at may pinanggagalingan ng kwento na sinasabi niya sa akin. Saglit lang naman ang panahon na nakasama ko ang mga kapatid ko dahil nagkawalay-walay kami sa pagtakas mula sa magulong bahay at magulong mga magulang. Pero sa maikling panahon na iyon, napapansin ko kahit papano si Jericho. Hindi siya sinungaling, pero hindi rin basta-basta siya paniniwalain. Kailangan mong patunayan sa kanya ang isang bagay bago mo siya makumbinsi na totoo iyon. Kaya noong nakita ko kung paano siya natakot sa sitwasyon, medyo nagkaroon din ako ng duda. Pero pinagaan ko na lang ang sitwasyon dahil ayaw kong matakot din. Dahil nagninegosyo at naghahanap buhay ako, ayaw kong pangunahan ako ng takot. Lalo na sa isang lugar kung saan malaki ang kinikita ko. Kinabukasan, nagpatuloy agad kami sa ginagawa namin. Saktong alas 8 ng umaga, lumakad na kami sa iba't ibang direksyon para maglako ng sorbetes. Alam kong madadaanan ko ang Sitio Walo bandang hapon. Gusto kong mag-obserba at kumuha ng batayan sa mga sinasabi ng kapatid ko. Buong araw na iyon, maayos naman ang benta.
Kahit tarik ang araw, hindi ako napapagod. Kasi dalawa na kami ni Jericho nakakain. At dahil dalawa na kami, nagkakaroon din kami ng mga bayarin. Sumapit ang hapon at kaunti na lang ang lakad bago makarating sa Sitio 8. Wala pang mga batang sumasalubong sa akin nun na medyo nakakapanibago. Pero iniisip ko, baka wala lang sila nun, naglalaro. Dahil pagod sa paaralan o di kaya, wala lang talagang lumalabas. Hindi naman nakakapanghinayang kung walang bibili sa akin sa Sitio 8 sa araw na ito. Kasi kaunti lang ang dala kong sorbetes. Sa tingin ko, kahit 5 bata na lang ang mabibilhan ko ay ayos na yon. Habang kinakalimbang ko ang bell at tulak-tulak, umupo muna ako sa gilid ng isang malaking puno para magpahinga at uminom ng tubig. May mga tao pa naman sa labas kahit papano. Medyo kulay kahil na ang kalangitan. Malapit nang lumubog ang araw. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na may bibili. Minsan kahit itim na ang langit, may lumalapit pa rin sa akin at nagtatanong kung mayroon pa ba akong tinda. Maya-maya pa, may biglang lumapit sa akin. Isang matandang lalaki. Matagal ko na siyang nakikita roon. Pero iyon ang unang beses na pinuntahan niya ako at kinausap. Magagabi na. Hindi napapayagan ng mga magulang ang mga batang iyan na bumili ng sorbetes. Baka magkaubo. Tsaka, huwag kang umupo dyan sa puno. Bahala ka. Baka magustuhan ka dyan at hindi ka na makauwi. May mga anak ka pa siguro, no? Wala po akong anak, tay. Binata pa lang po ako. Bata pa nga po talaga. Ayos lang po kung walang bibili. Upo lang muna ako para magpahinga. Medyo pagod na po ako sa lakad buong maghapon eh. Ayos lang po ako dito. Naku, delikado dito sa ganitong oras. Huwag ka nang uulit. Ang mabuti pa sa iba ka na lang magtambay. Delikado talaga rito. Alam mo naman siguro ang mga bali-balita tungkol sa bundok na malapit dito, di ba? Alam din iyon ni Mang Eboy mo. Hindi ba niya iyon ikinento sa iyo nung nabubuhay pa siya? Kaya nga siya hindi naglalako dito kasi alam niya ang nangyayari dito. Kaya kumuha siya ng mga trabahador para maglako sa kanya. Dahil doon, hindi iyon nakapag-asawa. Alam na ng Mang Eboy ko kung anong meron sa kwento-kwento dito sa Sitio 8. Wala naman po siyang nabanggit sa akin, tay. Hindi rin siya pala kwento tungkol sa mga nakaraan niya. At anong epekto nun kung hindi siya nakapag-asawa? Ako na lang ang magkwento sa'yo. Ang Mang Eboy mo, naglalako pa ng sorbetes noon pa. Mahigit 20 taon na siya ng mga panahong iyon. At sikat na sikat ang sorbetes niya. Dito sa Sitio 8, talagang inaabangan siya. Halos magkasang edad lang kami noon. Kaya alam na alam ko ang mga nangyayari. Pero may mga taon talaga na may kakaibang nangyayari sa bundok. Hindi ko alam kung ano mismo ang ginagawa ng mga engkanto roon. Pero bumababa raw sila at nagpapalit ng anyo para hindi makilala. Nangunguha sila ng mga taong pwedeng sumpain, gawing alipin, patayin ng walang dahilan at gawing alay. O kaya na may magustuhan nila. At kung itatanong mo kung bakit hindi nakapag-asawa ang Mang Eboy mo, iyon ay dahil nagustuhan siya ng isang engkantada rito. Kapalit noon, hindi siya tatabla ng kahit anong sakit. Hindi naman sila pwedeng magkatuluyan dahil engkantada iyon. Pero ang kondisyon ay hindi na siya mag-aasawa kailanman. At syempre tinanggap niya. Bata pa lang kasi ang Mang Eboy mo. Wala na talaga siyang interes sa babae. Hindi dahil bakla siya, kundi dahil mas gusto niya ang pagnenegosyo. Kaya ikaw, may itsura ka pa naman at bata pa. Kaya huwag kang magtatambay dito kapag hapon o gabi na. Sa mga panahong ito, bumababa raw ang mga engkanto. Baka magustuhan ka rin nila. Hindi natin alam ang magiging kapalaran mo
baka mas mabigat na kondisyon pa ang ibibigay sa'yo. Ganun po ba? Nabanggit din kasi sa akin iyan ng kapatid ko. Pero hindi ko pinapaniwalaan dahil wala naman siyang maipakitang batayan eh. Pero ngayong nanggaling na po sa inyo na taga rito sa Sitio 8, kahit papano ay napapaniwala na po ako. Balita ko rin po na mga tendero talaga ang kadalasang nagugustuhan nila. Dahil mga tendero at driver lang naman ang dumarayo dito. Sigurado naman kami na umay na sila sa mga mukha namin sa Sitio 8. Kilala na nila kami. Siyempre, gusto nila ng ibang mukha. Kaya nga pinag-iingat kita dahil dayo ka. Tignan mo, maganda naman yung kapalit na ibinigay ng engkantada sa Mang Eboy mo. Pero natakot na siyang bumalik dito pagkatapos noon. Wala namang masamang makinig sa mga sabi-sabi. Dahil wala namang mawawala. Minsan nga, biyaya pa yun kung ituring ng iba. Pero dapat mong tandaan na babala rin iyon. Huling kwento ng matanda. Nagpasalamat na lang ako noon sa matanda. Tsaka tumayo na ako. Kinabahan ako. Parang may kung anong gumagapang sa mga ugat ko. Parang kuryenteng nagpapabalis ng kabog sa dibdib ko. Kaya nagmantali talaga akong umuwi nun. Malayo pa naman ang lalakarin ko. Dahil nasa dulo pa ng Sitio 8 at malapit na sa bundok. Gabi na nang makauwi ako sa bahay namin. Nandoon na si Jericho at nakahanda ng pagkain namin. Mabuti na lang masipag ang kapatid ko. Kahit papano nabawasan ang takot na iniisip ko. Pero hindi ko naman napigilan na ikwento sa kanya na may matandang nagbabala sa akin sa Sitio 8. Siyempre natuwa siya sa sinabi ko. Dahil totoo naman ang sinasabi niya sa akin. At sinabi ko rin sa kanya na naniniwala ako. Yung mga kasama ko sa junk shop noon, napakarami nilang alam tungkol sa mga ganyang bagay, sa mga engkanto. Kaya marami rin akong narinig na kwento. Talagang natakot ako ng sobra kasi ang lala pala ng mga kaya nilang gawin. Alam mo, wala sa bokabularyo ko yung mga ganyang kwento. Dito ko lang talaga narinig ang mga ganyan. Tapos natatakot pa ako. Parang iba yung binubulong sa akin ng kwento na yon. Kasi naranasan na rin ng Mang Eboy ko. Alam mo tol, kahit sino pwedeng makaranas nun. Kaya nga binigyan kita ng babalay. Kasi hindi natin alam kung anong pwedeng makasalubong natin. Pwedeng masamang engkanto o pwedeng mabuti. Pero kahit ano sa dalawa, mas mainam na walang makasalubong na lang. Kasi kahit mabuti, may gantimpala silang ibinibigay. Pero pwede rin namang may malalang kapalit at kondisyon eh. Siyempre, kahit ako ayaw ko rin makasalubong ng alinman sa dalaway. Nakakatakot yung kwento na yon. Lalo na yung nagsasabi, ang matanda. Parang kasing alam na alam niya ang lahat eh. Sana, naikwento sa akin yun ni Mang Eboy. Natatakot na tuloy ako maglakad doon sa Sitio 8. Parang ayaw ko nang bumalik doon eh. Pero malaki kasi ang kitaan doon paghapon. Kain ako. Hindi na lang talaga ako magpapagabi doon. Para wala na akong ibang aberyang iniisip. Itambay mo na lang sa eskwelahan kaysa masayang ang oras mo sa pag-upo doon sa Sitio 8. Baka mapahamak ka pa tol. Sa eskwelahan, pwede bang maubos ang sorbetes kasi ang daming estudyanteng gustong makatikim niyan, lalo na yung mga maliliit pa. At saka, kapag nakahanap ka na ng pinambagong lokasyon ng maraming bumibili, bukod sa mga paaralan, huwag ka nang babalik sa Sitio 8. Delikado talaga doon. Kinabukasan, nasa isip ko nang iwasan muna ang Sitio 8. Dahil sariwa pa sa isip ko ang mga nalaman ko at natatakot pa talaga ako. Pero nang magtinda ako sa paaralan, may ilang batang lumapit at nagsabing wala silang dalang baon o pera. Pero gusto lang daw nilang makatikim ng sorbetes. Sabi pa nila,
Kung may matitira, dumaan daw ako sa Sitio 8 dahil taga roon daw sila. Naisip ko noon na kung mauubos kaagad ang tinda ko sa paaralan, hindi na ako makakadaan doon. Pero parang hindi pabor ang pagkakataon sa akin noon. Dahil marami pa ang natira. Kaunti lang ang bumili sa eskwelahan. Kaya napalitan akong maglakad pa ng maglakad. Hanggang sa marating ko na naman ang kanto ng Sitio 8. Maraming batang naglalaro sa loob. Kaya agad akong pumasok. Marami ang bumili. Marami ring mga nanay at tatay ang nakikipagkwentuhan sa akin. Pati mga batang nag-aasaran. Kaya talagang napapatagal ang oras ko roon. Totoo naman kasing mababait at matitino ang mga tao sa Sitio 8. Dahil dito, napapaupo talaga ako at mabilis na lumipas ang oras. Hindi rin naman sayang dahil sa tagal ng pag-upo ko roon, talagang nakakabenta ako at nauubos ang sorbetes ko sa sitio na iyon. Gabi na nang matapos ang ginagawa ko roon at talagang pagod na rin ako sa buong araw. Kaya naisip kong sumakay na lang ng tricycle para makauwi kaagad. Dahil gusto na talaga ng katawan kong magpahinga. Habang naghihintay ako sa gilid ng isang puno, may nakita akong motorsiklong rumaragasa. Sobrang bilis ng takbo nito. Halatang nagmamadali. Nang dumaan na siya sa harap ko, bigla siyang nabundol. Nagtaka ako kasi wala namang tao roon, walang poste, at walang anumang pwedeng maging dahilan kung bakit siya biglang tumilapon. Yun pala, may tumawid na usa. Lalo akong nagtaka dahil hindi ko kaagad maintindihan kung anong hayop iyon. Akala ko'y kambing. Pero nang titigan ko ng mabuti, usa nga na walang sungay. Sobrang bihira makakita ng ganon sa bansa natin, di ba? Buhay pa ang usa, pilay at ika-ika. At maliit lamang ito. Pero ang driver ng motorsiklo, hindi ako sigurado sa kalagayan niya. Naglabasan ng mga tao at nakita ko siya sa pinagtilapiunan niya. Duguan ito. Siyempre, nagkumpula ng mga tao at lahat sila ay pumunta sa direksyon ng motorsiklo at nang tumilapong driver nito. Pero ako, sa usa ako lumapit dahil para bang na-magnet ako nito at naaawa rin ako. May sugat ito sa paa at pilay na pilay. Mukha pa itong bata, kaya binuhat ko siya at itinabi sa ilalim ng puno. Kitang-kita ko sa mga mata ng usa na nahihirapan at nasasaktan siya sa nangyari. Siguro pareho silang hindi nagkita ng driver, kaya nagkaroon ng aksidente. Awang-awa talaga ako. Alam niyo yung pakiramdam na gusto mo siyang iuwi sa bahay. Ganoon ang nararamdaman ko noon. Matagal pa ang tricycle at wala pang dumaraan. Kaya inubos ko muna ang oras ko sa pagmasid sa paligid at sa kalagayan niya. Hindi ko inalis ang atensyon ko sa usa. Para bang ayaw ko siyang pabayaan nun, kahit sandali. Sobrang nahuli ako ng uwi noon. Nang dumating lang ang ambulansya, tsaka muling umusad ang mga sasakyan. At doon pa lang ako nakakita ng tricycle. Pagod na talaga ako. Umungo lang ang usa. Halatang nasasaktan at tumitig sa akin na parang naiiyak. Alam niyo yung pakiramdam na parang ayaw kanyang paalisin. Ganoon ang nararamdaman ko noon. Hindi ko na rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta na lang dinampot ko ang usa at isinama ko sa tricycle. Tinanong pa ako ng driver kung ako raw ba ang nakasagasa. Sabi ko, hindi. Naawa lang talaga ako. Natatawa pa nga siya sa akin at tinanong kung bakit ko pa raw inuwi ang usa. Pero hindi ko talaga matiis. Nang pag-uwi ko, sinalubong ako ni Jericho na nagtataka rin. Kaya ipinaliwanag ko sa kanya ang nangyari.
at kung bakit may dala akong usa pa uwi. Tatawa-tawa pa siya noon. Pero pareho naming ginamot ang usa. Talagang inalagaan namin siya, tinapala ng sugat, pinainom ng tubig, at hinilot-hilot ang mga paa niya. Wala naman kaming kakayahan na dalhin siya sa veterinaryo at baka hindi rin kami pansinin dahil bawal namang mag-alaga ng usa. Kaya kami na lang ang nag-alaga sa kanya. Makalipas ang halos 2 linggo, nagsimula na ulit siyang tumayo. Nabalitaan ko rin na ang driver na nakabangga sa kanya ay namatay. Nagkaroon daw ng namumuong dugo sa ulo, kaya hindi na siya nagising. Pinangalanan namin ang usa na parang alagang aso, pero hindi namin siya tinuring na aso. Sanay kasi tayo na ang mga asong alaga ay nakatali sa labas ng bahay at nagbabantay, hindi ba? Pero ang usa namin, si Proctoy, ay iba. Nasa loob siya ng bahay. Malaya siyang lumabas at pumasok. Kasabay namin siyang kumakain at hindi namin siya itinuturing na iba. Parang nga rin siyang kapatid na itinuring namin ni Jericho. Hindi namin siya trinato na parang hayop na basta nalang tinataboy o pinapabayaan. Kung minsan tinatanong ako ng kapatid ko kung ibabalik ko pa raw ba si Proctoy sa City 8. Sabi ko hindi na. Kasi baka maulit lang na masagasaan siya. At saka nasanay na ang usa sa amin. Siguradong mahihirapan na siyang bumalik sa dati niyang tahanan dahil nakasanayan na niya na kami ang nagbibigay ng pagkain at tubig sa kanya. Hindi na niya iyon hahanapin pa. At kung itutuloy ko na rin ang pagpapaliwanag tungkol sa mga naging karanasan ko nakasama si Proctoy, minsan ay tinatabi ko pa sa pagtulog ko dahil palagi niya akong hinahanap. Siguro tanda na niya na ako ang nagligtas sa kanya. Yung anak mo hinahanap ka na naman. Nakakatuwa rin yung usa mo, no? Kaso baka hinahanap na rin siya ng nanay niya. Kung hahanapin siya ng nanay niya o ng sino pang maghahanap sa kanya, pupuntahan nila si Proctoy dito sa bahay. Pero kung walang pupunta, wala nang ibang mag-aalaga sa kanya kundi ako. Hindi na alis dito si Proctoy, kasama na natin siya. Tol, kung paanong engkanto palang may-ari niyan at sunduin siya rito. Pupunta pa sila dito sa bahay natin, sige ka. Hindi naman malabong mangyari yun, di ba? Tignan mo, may usa sa lugar natin. Posibleng galing iyan sa bundok. Wala naman tayong nakikita mga usa rito. Dati kapag dumadaan tayo roon, siguro ikaw rin. Ngayon mo lang nakita ang usang iyan, tapos inampon mo pa. Baka naman may iba talagang may-ari niyan. Hindi na yun mahalaga, tol. Basta, dito na si Proctoy. Akin na siya. Ako na ang amo niya. At kung may engkanto mang may-ari sa kanya, siguro matagal na ako naparusahan, hindi ba? Tsaka hindi na talaga ako naniniwala sa mga kwentong ganyan. Ang hirap kasi maniwala sa ganyan eh. Ngayon ko lang napagtanto. Lagi nyo na lang ikinokonekta ang mga normal na pangyayari sa buhay natin sa kung ano-ano. Pwede ba? Huwag na nating ihalo ang mga engkanto sa lahat. Nakakasira ng ulo yan eh. Mas okay pa akong makinig sa mga kwento ng aswang kaysa sa ganyan. Binibiro ka lang naman, tol. Hindi naman sigurado kung pagmamay-ari ng engkanto ang usa. Nagtataka lang din ako syempre. At hanggang ngayon, hindi pa rin ako magbanwala na may alaga tayong ganyan. May mga usa naman talaga sa Pilipinas pero bihira lang. At saka, ang amo niya agad, diba? Oo, alam ko naman yon. Kaya nga inampon ko siya eh. Basta, huwag ka na magsabi ng kung ano-ano tungkol kay Proctoy. Hindi ko naman alam na may koneksyon pala ang mga nangyayari sa gabi sa mga napag-usapan namin ni Jericho. Pagsapit ng gabi, nakakita ako ng kakaiba kay Proctoy. Yung mga kilos na hindi normal na ginagawa niya. Nagkatitigan kami. At yung titig niya,
Parang hindi hayop ang kaharap mo, kundi parang isang tao. Tapos nakakaramdam ako ng kilabot. Ang ginawa ko noon, niyakap ko siya at kinausap. Sabi ko, "Proktoy, matulog na tayo. Huwag ka na malungkot, maganda naman ang pangalan mo." Di joke lang. Mabilis naman akong makatulog noon. Hindi ko nga mapigilan ng antok. Nagdilim ang paningin ko hanggang sa napunta ako sa isang dimensyon na hindi ko sigurado kung panaginip ba iyon. Dahil nakita ko ang sarili kong bumangon at pumasok sa isang pinto. Paggalingon ko, wala na si Proktoy sa tabi ko. Nakakita ako ng isang magandang babae na nakatayo sa labas ng bahay namin. Yakap-yakap niya si Proktoy at masaya silang nagkita muli. Napakaganda ng babae at nagliliwanag pa ang mga mata niya. Alam kong hindi siya normal at hindi tao, pero hindi ako nagpakita ng takot. Binati niya ako, tapos lumapit siya sa akin. Bigla rin niya akong niyakap at sinabing, "Maraming salamat." Salamat daw kasi sa akin. Nabuhay pa raw ang anak niya. Natatawa ako sa isip ko, paano ang anak? Paano magkaroon siya ng anak? Tapos tumawa rin ang babae. Pagkatapos, pinaliwanag niya sa akin ang lahat-lahat. Alaga ko at ng mga espiritu, ang hayop na ito. Nailigtas mo siya mula sa pagkakasagasa. Mahalaga siya sa akin, kaya itinuron ko siyang parang anak. Minsan, ginagamit ko ang anyo niya kapag gusto kong lumabas sa mundo ninyo. Matagal ko siyang hinanap, matapos siyang mawala sa aming mundo. Sanay siya sa buhay kasama naming mga engkantada. Kaya nang makita ko na maayos ang kalagayan niya sa piling mo at hindi mo siya pinabayaan, sobra akong natuwa. Dahil doon, hinayaan ko siyang manatili muna sa iyo na matagal na panahon nang hindi ako nagpapakita. Paano na ngayon? Babawiin mo na ba siya sa akin? Galit ka ba sa akin? Kung ikaw talaga ang tunay na may-ari niya, ayos lang. Tatanggapin ko. Alam ko sa sarili ko na hindi siya dapat pabayaan. At alam kong hindi mo rin gagawin iyon. Kahit masakit, papayag ako. Hindi ko na siya kukunin sa iyo, syempre. Alam ko naman na ayaw rin niyang umalis niya sa tabi mo. Lalo na't pamilya na rin ang turing ninyo sa kanya. Ikaw at ang kapatid mo. Alam mo sa ginawa mo, pagkaramdam ko, pati ako, ang nailigtas mo. Hindi lang siya, ako rin. Dahil minsan, iisa kami ng anyo niya. Iisang nilalang, iisang buhay. Kaya kung hindi mo siya binuhat noon, kung hindi mo siya inalagaan at minahal, maaring ako ang hindi na muling makabalik sa mundong ito. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Walang sapat na salita, walang kayamanang makakatumbas ng isang buhay na iniligtas. Pero nakaisip na ako. Naku, hindi na. Huwag mo na akong gantimpalaan. Hindi ako tumulong kay Proktoy para may kapalit. Mula pa noong unang beses ko siyang makita, gusto ko talaga siyang tulungan. Mula sa puso ko iyon. Hindi ko na siya binitawan. Kaya sapat na iyon para sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan ng biyaya. At lalong, hindi ko kailangan ng kapalit sa ginawa ko. Masaya ang puso ko dahil natulungan ko siya at dahil nabuhay siya. Kapag ang isang engkantada ang nagsalita, wala ka nang mag-aagawa. Para sa akin, nais ko kayong gantimpalaan ng swerte sa inyong negosyo. Yayaman kayo sa pagtitinda ng sorbetes. Maniwala ka at hintayin mo. Basta ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuting magkapatid. Darating ang panahon na lahat ng tindahan sa buong Pilipinas ay kayo ang magsusupply ng mga neon. Pipigilan ko pa sana ang engkanto sa mga pinagsasabi niya.
Pero bigla na lang siyang nawala at agad akong nagising. Pagmulat ko ng mga mata at muling pagbangon, sigurado akong nasa realidad na ako. Nakita ko si Proctoy sa paanan ko, mahimbing na natutulog. Sa kabilang kama naman ang kapatid kong si Jericho. Ang pagkaramdam ko noon ay sobrang gaan. Parang nawala lahat ng pagod sa katawan ko. Ni Antok, hindi ko na maramdaman. Alam niyo yung pagramdam na gustong gusto mong kumilos at may lakas kang gawin ang kahit na ano. Kaya kahit alanganing oras, naghalo pa ako ng sorbetes. Pero sa kaloob-looban ko, pagkaramdam ko ay marami akong kailangan gawin sa aking kinabukasan. Kaya kailangan kong kumilos at gumawa ng mas marami. Hindi na talaga ako nakatulog hanggang mag-umaga. Maliwanag na noon, pero medyo madilim pa rin ang paligid. May kumatok na sa amin, kaya agad ko itong binuksan. Ay, magandang araw po. Ano pong sa atin? Sa kaarawan ng anak ko mamaya, baka may mga sorbetes ka riyan na pwede mong dalhin doon. Babayaran ko kahit magkano. Damihan mo ha? Kasi marami siyang bisita. Sabi niya kasi sa akin, masarap daw ang tinitinda mong sorbetes na lagi niyang pinapabili tuwing hapon. Bumibili rin daw siya niyan sa may eskwelahan. Kaya naisip ko kung pwede, ipamigay na lang sa mga bisita ang mga sorbetes mo sa kaarawan niya. Huwag kang mag-alala, babayaran ko ang lahat niyan. Kahit may patong pa, basta maibigay ko lang ang gusto ng anak ko. Talaga po, sakto naman. Ang dami kong nagawa at marami pang sobra. Anong oras mo ba kailangan? Pag-usapan na lang natin ang presyo. Nakakatuwa naman ang anak niyo po. Natatandaan pa rin niya ang sorbetes ko. Sabihin mo lang sa akin kung saan gaganapin. Tapos kakausapin ko ang kapatid ko para maayos namin at maihatid mamaya. Abe, sino ba namang bata ang hindi nakakilala ng sorbetes mo? Sikat na sikat yan dito. Yung anak ko pa nga, sabi niya, wag na lang daw siyang mag-birthday kung hindi niya matitikman yan at maipapamigay ang sorbetes mo. Lahat ng kaklase niya bumibili niyan, pati mga kaibigan niya, kahit mga taga rito sa atin. Alam na alam kung gaano kasarap ang sorbetes mo. Kaya sige, magbabayad ako kahit magkano. Napabalik ko sa paggising si Jericho noon. Sigurado akong narinig ng kapatid ko ang sinabi ng lalaki. Nagkatitigan kami at sabay na napangiti. Ipinaliwanag ko sa kanya kung magkano ang kikitain namin. At hindi siya makapaniwala sa laki ng halaga. Kasi mayaman ng lalaking lumapit sa amin. Talagang siya pang nagtaas ng presyo ng mga sorbetes at sinigurong sulit ang bawat isa. Akala namin malaki na ang magiging tubo. Pero mas malaki pala ang idadagdag na bayad ng lalaking iyan. Para bang nagbigay pa siya ng tip. Kitang-kita namin ang tuwa ng mga batang kumakain ng sorbetes nung bandang tanghali. Hindi rin namin inaasahan na marami palang mayayamang tao ang dadalo at makakatikim nito. Dahil sa rekomendasyon ng lalaki, dumagsa ang mga lumalapit sa amin para bumili. Doon nagsisimula ang swerte namin. Bawat may birthday ay hindi nawawala ang ice cream. Hanggang sa hindi na namin namalayan ang oras ng paglalako. Lahat ng ginagawa namin ay sa bahay na lang. Dahil kusa nang pumupunta sa amin ang mga bumibili. Kilala na kami ng mga suki. Laging balik-balik at paulit-ulit ang pagbili. Hanggang sa meron ng umaangkat para ibenta din nila. May ilan pang kumukuha sa amin ng maramihan para itinda talaga. Para itong nangyari noong buhay pa si Mang Eboy. Pero ngayon ay mas maunlad, mas maayos, at mas malaki ang kita. Hindi namin namalaya na unti-unti na palang lumalaki ang aming sorbetesan. Kaya nag-isip kami ng paraan nun. Pinag-aralang maigi ang aming sorbetes para pagdating ng panahon, lahat ng magkakakinig nito
o lahat ng nakakarinig na siguro nito ay malamang ay natikman nyo na ang sorbetes namin. Wala akong nagawa noon, kundi buksan ang puso at isipan ko upang muling magtiwala sa ibang tao at kunin sila bilang mga tauhan. Dahil hindi na naman kaya ni Jericho ang bigat ng mga gawain. Nagbukas na rin kami ng tindahan upang kung may gustong bumili ng sorbetes, doon na lamang sila pumunta. Hindi na rin namin kinaya ang maglako dahil napakarami na nang umu-order sa amin. Dumating ang panahon na nakaupo na lang kami at tumatanggap na lang ng mga bumibili, habang may mga taong kumikilos at nagtatrabaho para sa amin. Si Proctoy naman, hindi pa rin namin pinabayaan. Kasama pa rin siya sa araw-araw naming buhay. At maging ang aming mga trabahador, tinuruan na namin tratuhin siya bilang kapwa. Hindi bilang hayop o simpleng alaga lang. Kahit minsan ay hindi ko pa nabanggit sa kapatid ko ang panaginip ko tungkol sa engkantadang tunay na may-ari ni Proctoy. Hindi ko pa rin man nasasabi sa kanya na tama ang hula o biro niya na baka naggaling sa engkanto ang usang iniligtas ko. Pagkaramdam ko kasi hindi pa ako handa. Pero kitang-kita ko kung gaano kasaya at kaaliwalas ang kapatid ko sa swerteng dumating sa amin. Dumating din muli sa puntong lumapit na naman sa amin ang aming mga magulang. Tinitiis pa rin namin sila. Kahit wala kaming nakikitang pagbabago, patuloy pa rin sila sa pagdodroga at pagsusugal. Gayunpaman, unti-unti naming natutulungan ang iba pa naming mga kapatid. At iyon talaga ang pangarap naming mangyari ni Jericho. May ilang pagkakataon na nakikita ko si Proctoy na nakatulala, na kayo ko, na para bang may humihimas sa kanya na hindi ko nakikita. Alam ko naman na iyon ang engkantada, kaya pinagsasawalang bahala ko na lang. Napapangiti na lang ako sa tuwing ganon. Kahit gaano kami kaabala sa mga obligasyon namin sa pagpapalaki ng pagtitinda namin ng sorbetes. Hindi pwedeng walang oras na maibigay ko sa anak kong usa na si Proctoy. Oo, anak na ang turing ko sa kanya. Hindi ko siya hinahayaan na makita ng ibang tao. Hindi dahil tintago ko siya, kundi dahil ayaw kong mapagbigyan siya ng takot. Maaring magkaroon ng maling intensyon ang ibang makakakita sa kanya. At higit sa lahat, ayaw kong ilayo siya sa akin. At hindi rin nagtagal noon, hindi ko na natago kay Jericho kung ano talaga ang nangyayari. At kung bakit biglang bumuhos ang swerte sa amin. Dahil siya mismo ang nakapansin nun. Tol, nagdududa na talaga ako ha. Ano ba talagang nangyayari? Bakit parang iba ang trato mo kay Proctoy? Parang anak na siya. Tapos, bumubuhos ang swerte sa atin. Ikaw ba? Hindi ka nagdududa? Baka totoo yung sinasabi ko. Baka engkanto talagang may-ari niyan. Uy, hindi naman ha. Kaya lang tayo siniswerte dahil masipag tayo at matyaga sa trabaho. At saka si Proctoy, alam mo naman, mahal na mahal ko siya simula pa nung una. Kahit asawa pa ang trato ko sa kanya, wala kang magagawa doon. Ilang beses ko na kasing napapansin si Proctoy na may humihima sa kanya na hindi ko nakikita. Tapos, parang may kakaibang presensya rin dito sa sorbetesa natin. Alam mo yung parang ang gaan-gaan palagi. Bihira na ako makaramdam ng pagod. Dati sa junk shop, magsalansan lang ako ng bote. Hingal na ako sa sobrang dami. Ngayon, kahit buong magdamag ako maghalo ng sorbetes, para akong hindi napapagod. Kahit magdamag pa akong magbabantay ng mga customer, magbigay ng mga sorbetes sa mga supplier at sa mga suki, hindi ko talaga nararamdaman ng pagod, tol. Ganado ka lang kasi. Kasi nga, asensado na tayo. Nakikita mo nang may bunga ang mga pinaghihirapan natin nun. Kaya hindi mo nararamdaman ng pagod. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, ayan ka na naman. At saka si Proctoy, iba talaga ang kilos niyan.
Hindi naman siya yung typical na hayop na pwede lang alagaan. Sige na nga, hindi na ako magtatago. Napanaginipan ko ang engkantada at nagpapasalamat siya kasi tinulungan kitang mag-aruga kay Proctoy. Siya daw ang dahilan ng swerte natin. Hindi mo ba siya napapanaginipan? Hindi ba siya nagpaparamdam sa iyo? Alam mo, oo, totoo nga. May engkantada talagang may-ari kay Proctoy. Nakita ko at naramdaman ko na siya. Kaya naiintindihan ko na ngayon bakit kakaiba ang swerte at gaan ang pagkaramdam natin tuwing kasama si Proctoy. Nung araw na may bumili sa atin na mayaman dahil sa kaarawan ng anak niya, doon ko unang napanaginipan ang engkantada at nagpakilala siya sa akin. Matagal ko nang alam, Jericho. Tinago ko lang kasi baka hindi ka maniwala sa akin. Pero ngayong alam mo rin naman, aaminin ko na sa'yo. Tignan mo ikaw. Pinatikman ka ng swerte at kaginhawaan ni Sitio Walo. Sino ba naman ang mag-akala, di ba? May masamang kwento tungkol sa mga engkanto na lumalabas doon. Pero mabuti na lang. Nagmagandang loob ka kay Proctoy. Hindi mo siya pinabayaan. Kasi tignan mo, yung nangyari sa nakabangka sa kanya, namatay ka agad, di ba? Hindi ko na sinagot si Jericho. Ako nang pag-usapan kung saan nagmula ang swerte namin sa pagtitinda ng sorbetes. Pagkaramdam ko, mas mabuti bang itago iyon kahit sa kanya. Baka may makakarinig sa amin o baka maudlot ang mga nangyari. Sa mga sumunod na araw, dumalas ang pagpaparamdam ng engkantada. Kahit hindi sa panaginip, paminsan-minsan ay nagpapakita na siya sa akin. Minsan, nasulyapan ko siya na nakaupo sa kama ko habang inihimas niya si Proctoy. Tapos nakatitig siya sa akin at nakangiti. Sobrang ganda ng engkantada na talagang mabibigani ka, lalo na sa atin. Sa paningin ko sa kanya, parang imposibleng makahanap ng kamukha niya sa mundong ito. Mayroong kakaibang liwanag at presensya siya, at bawat kilos niya ay puno ng alindog at misteryo. Kahit gaano kaabala, hindi mo maiwasang huminto at titigan siya. Parang nakakaakit ang bawat galaw at ngiti niya. Kapag gumagawa ng ganong eksena ang engkantada, lagi kong tinitignan din si Jericho. Kasi iniisip ko, baka pareho kaming nakakita. Pero hindi yun naman pala. Parang sa akin lang niya ginagawa iyon. Para bang espesyal ang atensyon niya sa akin. At ako lang ang nakakaalam ng bawat galaw at tingin niya. Hanggang sa nasanay na ako sa presensya ng engkantada. At lagi ko na siyang hinahanap-hanap. Kumbaga, parang nahumaling na ako sa kanya, hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan at init na nararamdaman ko tuwing naroroon siya. Hanggang sa muli kaming nagkausap sa isang panaginip. Isang panaginip na hindi ko kailanman malilimutan. Ang bawat salita, bawat titig, at bawat kilos niya ay nananatili sa aking isipan. Tila ba ito'y mas malinaw pa kaysa sa anumang alaala sa totoong buhay. Mayroon ka na ng lahat ng inihiling mo. Mayroon ka na ng magandang buhay. Nakamit mo na rin ang swerte na matagal mong ipinagdarasal para sa inyo ng kapatid mo. Pero may kulang pa rin. Wala ka pang kasintahan, hindi ba? Wala pang nagpapabilis ng tibok ng puso mo. Dahil wala kang kotse at walang LTO. Di, joke lang. Hindi ba't malungkot ang ganun? Wala kang babaeng kasama sa buhay na isang mag-aaruga, may malasakit, at tunay na nagmamahal sa inyo. Yung bang parang ikaw ay nag-iisa. Kaya kung ako sa'yo, humanap ka na lang ng mga dalaga o mga single na nakikinig ngayon. Hindi ko naman kasi iniisip yun sa ngayon. Dahil wala rin namang babaeng nagpapakita ng interes sa akin. Ayoko masayang ang oras ko sa mga bagay
na hindi naman makakarating sa tama. At hindi ako yung tipo na basta-basta lang magpapadala ng damdamin. Siyempre, gusto ko rin naman yung taong kaya akong mahalin sa kabuuan, yung totoo at tapat, at hindi lang pansamantala. Huwag kang mag-alala, Mamang Sorbetero o Jamie. Bibigyan kita ng babae sa buhay mo, isang hindi kailanman pagsisisihan. Habang buhay kanyang mamahalin at pahalagahan. Hindi, wag na. Sobra-sobra ng swerte na ibinigay mo sa amin ng kapatid ko. Ayos na ako. Hayaan ko na lang na ako na mismo ang magkatagpo ng babaeng iyon. Huwag mo na akong bigyan pa. Sapat na ang biyayang natatanggap ko sa ngayon. Huwag kang mag-alala. Kaya nga sabi ko, hindi mo ito pagsisisihan. Talagang ipagkakaloob ko sa iyo ito. Darating ang panahon na malalaman mo, makikita mo, at mararamdaman mo rin. Hindi pilit ang pagmamahal na iyon, ito'y totoo. Ngunit kapag dumating na ang babaeng iyon sa buhay mo, hindi mo na ako makikita. Hindi na rin ako muling magpapakita sa iyo. Gayunpaman, magpapatuloy pa rin ang mga biyayang matatanggap ninyo ng kapatid mo. Bilang pasasalamat ko sa kabutihang ipinakita mo. Hindi ko na nasagot pa ang uling sinabi ng engkantada dahil unti-unti na rin siyang naglaho sa aking paningin. Araw-araw kong iniisip ang mga salitang iniwan niya sa akin. Bata pa naman ako noon, oo, pero darating din ang panahon na masasagi ako ng pagmamahal. Madalas kong itinatanong sa sarili ko kung ano kaya ang pagkaramdam ng may katuwang sa buhay. Yung may karamay, may kasalo sa pagod at saya. Si Jericho nga, alam kong may nililigawan na, pero ako, wala pa rin. Bahay at negosyo lang talaga ang iniintindi ko noon. Ngayon na medyo gumaan na ang mga gawain namin at hindi na kasing bigat ng dati, tiyaga ko naramdaman ang kakaibang pagkabagot. Isang umaga, napakaraming bumibili sa amin noon ng sorbetes na kailangang dalhin sa iba't ibang lugar. Kaya maaga pa lang, hinihingal na kami sa pagod. Kakakarga pa lang sa mga trucks ng sorbetes. Napaupo na lang kami sa labas para makahinga. Hanggang sa napansin namin ang isang magandang babae. Dalaga siya at hindi naman kalayo ang edad namin. Lumalapit siya sa amin. At dahil tila seryoso at nangangailangan, naghanda kami ng upuan para sa kanya. Hanggang sa sinabi niya ang dahilan ng paglapit. Naghahanap pala siya ng trabaho. Naisip niya rin ito dahil may sakit ang kanyang mga magulang. Sa hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero nabanggit niya na kulang kami sa tauhan. Kahit hindi naman totoo yon, tinanggap ko pa rin siya. Ginawa ko siyang tagalista sa amin at taga-inventaryo. Nang malaman ko na malayo pala ang tirahan niya, isang bayan na may pagitan mula sa amin, binigay ko na sa kanya ang isang kwarto sa bahay namin ni Mang Eboy para hindi na siya kailangang bumiyahe pa, para hindi na rin madagdagan ang kanyang gastos. Tuwang-tuwa ang babae na itago na lang natin sa pangalang Mariposa o short for Marie. Yun ang gusto niyang itawag sa sarili, kaya ganun ko siya tinatawag. Sobrang sipag niya at hindi ka talaga magsisisi sa kanya. Ang dami niyang nagagampanan na trabaho sa sorbetisa namin. Habang unti-unti kaming umuunlad, mas lalo rin siyang nagiging kasangga namin sa bawat gawain. Ang matindi pa doon, simula nang dumating si Marie, hindi na nagpakita sa akin ang engkantada kahit sa panaginip. Parang may pagbabago sa paligid. Ang presensya niya ay napapalitan ng sipag at kasipagan ni Marie. At naramdam ko ang ibang klase ng tuwa at kaayusan sa tindahan namin. Cross mo yung bago nating tauhan, no? Cross mo si Marie, no? Wala namang mali sa pagtulong ko sa kanya at sa paraan ng pagtrato ko sa kanya. Siyempre, inaalagaan ko lang siya dahil mabuti ang kanyang kalooban.
Binibigyan ko lang siya ng pansin at pagmamalasakit. Kasi, tignan mo, nagsusumikap siya para sa mga magulang niyang may sakit. Ibig sabihin, napalaki siya ng tama at may tamang pagpapahalaga sa buhay. Tapos, tignan mo tayo, yung mga magulang natin. Ay nako, ayoko na lang sabihin pero alam mo na yon. Ngunit sa kanya tignan mo, tinutulungan niya. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi masasayang ang pagod niya at may kabuluhan ang bawat bagay na ginagawa niya para sa mga ito. Oy sus, tama ka naman dyan. May saysay naman ang sinasabi mo. Pero hindi rin naman malabong magkatuluyan kayo niyan eh. Kasi tignan mo, halatang interesado rin siya sa'yo eh. Nahuhuli ko nga siyang tumitingin sa'yo minsan eh. Kaya kung bigyan mo ng ibig sabihin ng mga ganyang bagay, tol. Kapag nagulo ang isip ko at nagpadala ako roon, baka masira ang negosyo natin. Siguro mas mabuti nang wag ko munang bigyan ng kahulugan ng lahat. Baka kasi maniwala akong mahal niya ako, di ba? Pinabalik niya rin naman ang lahat ng alaga at tulong na ibinibigay mo sa kanya eh. Kagaya ng pagtulong niya sa negosyo natin. Malaki ang naambag niya dito, hindi ito basta-basta. Kaya kung ako sa'yo, bigyan mo ng espasyo ang babae mo. Pagkaramdam ko, makakadagdag siya ng swerte natin kasi talagang nakatutok siya sa negosyo. At parang may kamukha pa siya. Hindi ko lang masabi ng buo, pero parang hawig niya lang. Kaunti ng kaunti. Ang engkantada na may-ari kay Proctoy. Ay nako, hindi ko na napapansin yung mga ganyang bagay. Pero kung isipin, oo nga no, hawig nga siya kay Marie, diba? Hindi ko alam eh. Paiba-iba na kasi ng sitwasyon ng buhay natin. Tapos sobrang bilis ng lahat ng nangyayari. Pero kung tatanungin mo ako kung papasa naman si Marie, syempre naman no. Gusto ko rin naman bigyan siya ng pagkakataon kung papala rin ng tadhana na mapasama siya sa atin at maging bahagi ng buhay natin. So, subukan mo na kasi. At huwag mong sayangin ang pagkakataon. Huwag kang mag-alala. Susuportahan kita. Alam mo naman kung gaano kita kakampi, diba? Sige na, pag-isipan mo ng mabuti. Alam mo namang nariyan lang si Mario. Medyo lumakas ang loob ko, kahit papano. Pero diba, kapag amo ka at nagkagusto ka sa trabahador mo, malaking usapin iyon. At pwede pang magkaroon ng ibang ibig sabihin. Makakaisip ang ibang mga trabahador ko na baka mandaraya si Marie. Pero iniisip ko rin kasi, nakikita ko ang mata ng engkantada sa kanya kapag napapatitig siya sa akin. Ayaw ko namang mag-ilusyon na siyang nagkatawang tao na engkantada. Para kami na, diba? Alam ko na ang koneksyon namin ay para lang kay Proctoy. Malaki na si Proctoy nun at pagkaramdam ko, meron na siyang sariling pag-iisip. Isang isip na hindi normal. Siyempre, dahil nasasapian din siya ng mga engkantada. Pero parang nakumbinsi na rin ako na kahit si Proctoy mismo, iba ang tingin niya kay Marie. Para siya nga ang babaeng itinadhana sa akin na sinasabi ng engkantada. Habang tumatagal, napapansin ko na mas madalas ko na siyang iniisip. Hindi naman halata, pero may mga pagkakataon na naiilang ako kapag nakangiti siya sa akin o kapag nagkukwentuhan kami habang nagtatrabaho. Mga simpleng bagay lang, pero may iba sa pakiramdam ko. Minsan kapag nagkakatitigan kami habang abala sa sorbetes, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung ano kaya ang ibig sabihin ng pakiramdam na iyon. Ayoko parang isipin ng sobra, pero ramdam ko, may pagkaiba siya sa ibang tao. Hindi ko rin maipaliwanag, subalit may bagay siya na nakakabit sa puso ko. Parang may nahanap o tinutugunan sa sarili ko na hindi ko noon naramdaman. Unti-unti, naisip ko na baka oras na para maging totoo sa sarili ko. Na gusto ko rin siyang ligawan.
Pero kailangan pa rin ng tiyaga. Hindi pwede ang biglaang desisyon, lalo na't may trabaho at responsibilidad kami pareho. Pero hindi na rin pala ako pinapahirapan ng tadhana. Isang araw, si Marie mismo ang umamin sa akin dahil medyo nasusuputan ako sa sarili ko. Nagsimula siya sa mga salitang sobrang saya niya daw na dumating ako sa buhay niya. Naggrabe ang pasasalamat niya dahil ako lang daw ang bukod-tanging tao na tumulong sa kanya habang naghirap siya para lang mairao sa mga magulang niya. Ngumiti pa ako habang sinasabi niya yon. Iniisip kong maliit na bagay lang ang nagawa ko. Tapos, nagulat ako nang humingi siya ng paumanhin. Sabi niya, "Pasensya na, nagugustuhan na talaga kita." Sobrang saya ko nang marinig ko yon. Para akong kinoryente ng 1,000 boltahe. Para bang biglang lumawanag ang mundo ko. Lahat ng pag-aalinlangan at pag-iingat ko ay napalitan ng tuwa at pag-asa. Hanggang sa hindi na namin pinahirapan ang aming mga sarili. Hindi na ako pinayagang manligaw, sa halip, naging kami na kaagad. Maraming taong nagulat at nabigla, pero wala naman silang masabi. Pareho kaming magalang at may tamang ugali ni Marie. Kaya hindi rin naman ako nagkaroon ng masamang bulong-bulungan sa paligid. Tama nga ang kutob ni Jericho. Mas lalo pang umunlad ang aming negosyo noong nagkaroon ako ng katuwang sa buhay. Abot langit ang pasasalamat ko noon sa Encantada kasi ramdam ko siya na siya ang dahilan ng lahat ng nangyari sa akin. Naging matibay ang relasyon namin ni Marie. Wala kaming naging problema. Pareho kaming tutok sa paggawa ng pera at pagpapabuti ng buhay namin. Habang tumagal, ako na ang sumalo sa bayarin ng mga magulang niya kapag nagkakasakit sila. Wala nang iniisip si Marie tungkol doon. Talagang pinagaan ko ang buhay niya. Nagdagdag din kami ng maraming negosyo. Pero hindi ko na isa-isahin lahat dito. Basta hindi na kami nakabase lang sa pagsosorbetes yung lako-lako. Doon namin natutunan na bumili ng machine, gumawa ng sorbetes na nakalagay sa baunan. At unti-unti nagsusupply kami sa malalaking tindahan pati sa mga mall. At hindi lang iyon, marami na din kaming iba pang pinagkakakitaan. Makalipas ang ilang taon, nakapagtayo na rin kami ng sarili naming bahay. Gayon din naman si Jericho. Siyempre hindi ko siya pinabayaan. Kasi siya rin ang kasama ko sa hirap at tagumpay. Nagplano rin kami ni Marie na gumawa ng sarili naming pamilya. Pero inuna namin ang kapakanan ni Proctoy. Binigyan namin siya ng maayos na tirahan sa likod ng bahay namin. At sinigurado kong mararamdaman niya na hindi siya itinakwil. Kahit malayo siya sa piling namin ni Marie, kinuhanan ko rin siya ng sariling tagabantay para pagkaramdam niya ay may kasama pa siyang makakalaro kapag abala kami ni Marie sa negosyo. Dumating din ang araw na matagal kong hinihiling at hinihintay. Sa kabila ng lahat ng pagtitiis at pagtitimpi ko, syempre, iyon ay ang makita naming magbago ang aming mga magulang. Bukas palad namin silang tinanggap muli sa buhay namin ni Jericho. Hindi bilang mga taong aasa lang sa amin, kundi bilang mga taong may sariling gagawin. Ginawa namin sila mga trabahador sa ilan sa aming negosyo para magkaroon sila ng pagkakaabalahan at matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Pero bago yun nangyari, para tuluyan silang magbago ay pinarehab namin silang pareho. Nakita naman naming nagsisikap talaga silang bumawi. Hanggang sa pagkalipas ng ilang buwan, kita na sa kilos at gawa ng pagbabago nila. Pero kahit ganon hindi pa rin namin ibinigay ang buong tiwala. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka bumalik lamang sila sa dati nilang gawi. Mas mabuti nang maging maingat kaysa muling masaktan. Ang iba pa naming mga kapatid ay hindi rin namin pinabayaan. Unti-unti naming tinulungan ang bawat isa.
ayon sa kung ano ang kaya at kailangan nila. Wala kaming ipinagdamot sa mga biyayang natanggap namin at sa mga patuloy pang dumarating. Marami ang hindi makapaniwala sa naging asenso naming magkapatid. Sa totoo lang, kahit kami mismo, minsan ay hindi rin kumbinsido. Parang napakabilis ng lahat sa isang iglap. Nagbago ang takbo ng buhay namin. Hindi ko rin inaasahan ng ganitong kapalaran. Akala ko tatanda na lang ako sa paggawa ng sorbetes at makokontento na sa simpleng buhay na meron ako noon. Akala ko iyon ang hangganan ng mga pangarap ko. Pero mali pala ako. Mahigit pa palang nakalaan. Naging maswerte ako sa halos lahat ng aspeto ng buhay, sa kabuhayan, sa pamilya, at sa pag-ibig. Kung iisipin ko ng mabuti, nagsimula ang lahat sa isang simpleng desisyon. Ang pagtulong ko sa isang usang nasagasaan. Minsan pala, sapat na ang isang kabutihang ginawa ng walang hinihinging kapalit para tuluyang magbago ang buong buhay mo. At nung dumating ang araw na nabalitaan kong nagdadalang tao na si Marie, siguro ako ang pinakamasayang tao sa buong mundo sa mga oras na yon. Kitang-kita ko rin kung gaano kasaya si Jericho para sa akin. Talagang sabik na sabik siya sa pagkakaroon ng pamangkin. Minsan napag-uusapan pa rin namin ang patungkol sa Encantada. May mga hula pa kami noon na baka nagtatawang tao ang Encantadang iyon at siya ay naging si Mariposa. Pero alam naming ilusyon lang iyon para sa amin dahil sigurado naman akong tao si Marie, ang babaeng minamahal ko at walang iba. Siguro may pagkakahawig sa kanya dahil ang Encantada ang naglaan sa akin kay Marie. Pero para sa akin, totoo man iyon o hindi, nararapat na isama sa bawat usapan ang Encantada. Dahil siya ang dahilan ng lahat ng nangyari sa amin. Ikukwento mo ba sa mga anak mo o magiging anak natin kung ano talagang nangyari sa buhay mo? Kung bakit ganito na tayo kaasinsado ngayon? Kung bakit tayo mayaman? Sasabihin mo ba sa mga supling mo kung saan talaga nagmula ang mamanahin nila sa'yo? At bakit naman hindi? Talagang ipagmamalaki ko iyon. Ako ba naman ay si mamang sorbetero lang noon kahit bata-bata pa. Tapos biglang umunlad ang buhay ko at nakuha ko ang respeto ng mga tao. Talagang ipagmamalaki ko yun ng paulit-ulit sa mga anak ko. At dapat din nilang malaman. Kasi may aral naman ang lahat ng nangyari sa atin, di ba? Ipinakita nito na kapag nagpakabuti at nagsikap ka, may bunga ang lahat ng ginagawa mo. Tapos doon ko nawanawaan. Doon pala nagsimula ang pag-unlad ng buhay ko o buhay natin. Ang galing mo no, tol. Kung hindi mo siguro ako tinangay dito sa bahay ng Mang Eboy noon, paniguradong palaboy-laboy pa rin ako. Naghahanap ng kung ano-anong trabaho. Pero biyaya na rin sa akin na nagsara yung junk shop. Kasi hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang meron ako kung hindi ako nakatira sa'yo dito, di ba? Salamat tol. Talagang sobrang utang na loob ko sa'yo. Ano ka ba? Sa'yo ako may utang na loob. Sobrang dami kong utang na loob sa'yo, kung alam mo lang. Mula noong ikaw ang unang naniwala sa akin na totoo ang engkanto sa sitwasyon natin. Hanggang sa pagtulong mo dito, sa ating negosyo. Ikaw rin ang naging libangan ko noon. Yung mga simpleng kwentuhan natin sa gitna ng pagod. Noong batak na batak pa tayo sa trabaho. Malaking bagay lahat ng iyon sa akin. At higit sa lahat, ikaw ang nagtulak sa akin na umamin kay Marie. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa rin ako. O kaya ay, baka nagsisisi na. Hoy naku tol, alam mo namang hindi ko ginagawa iyon para may utang na loob ka sa akin. Gusto ko lang talaga na makita kang masaya at maayos ang buhay mo. Tapos syempre, gusto ko rin makita na magtatagumpay ka sa sarili mong paraan. At ang tungkol kay Marie, alam kong kailangan mo ng push, kaya ginawa ko yun. Pero alam mo, sa huli, ikaw pa rin ang gumawa ng tamang desisyon para sa sarili mo. Tama. Kung ako sa'yo, kumain na lang kaya tayo ng sorbetes.
Sobrang namimiss ko ng lasa ng sarili kong timpla. Alam mo, sa dami ng naging obligasyon sa buhay at sunod-sunod na bigat, hindi ko na natatandaan kung anong lasa na nun eh. Kaya mas mabuti nang bumalik sa tindahan at tikman ulit ang pinaghirapang timpla natin. Oo ba? Oo nga no. Sige tara na. Tara. Pagkapunta sa tindahan, kaagad kaming kumuha ng aming paboritong flavor. Masaya kaming kumakain ng sorbetes ni Jericho. Sabay tawa sa mga alaala ng nakaraan. Tapos, naisipan naming dalawin si Proctoy. Pagkarating namin, nakita namin ang tagabantay niya na nakaupo lang at nakatulala. Sabi niya, tumatamlay na daw si Proctoy. Sabi ko naman, ano bang nangyari? Pero kahit ang tagabantay, hindi niya maipaliwanag ng maayos. Kahit siya mismo, hindi niya alam kung bakit ganito ang kalagayan ng alaga ko. Natural lang na nataranta kami ni Jericho sa unang pagkakataon. Dinala namin si Proctoy sa veterinaryo. Doon namin naunawaan na talagang may komplikasyon siya at nalalapit na ang kanyang pagkawala. Mga lalaki man kami ni Jericho, grabe ang pag-iyak ko sa veterinaryo. Sobrang dami ng emosyon na bumuhos na nagmamakaawa. Naglalabas ng pera para lang kumbisihin ang veterinaryo. Nagawin ang lahat para hindi mawala si Proctoy sa amin. Pero sabi niya, wala na raw kaming magagawa kahit anong pilit pa. Malapit na talaga ang oras ni Proctoy. Sinulit ko ang bawat sandaling kasama ko siya. Halos doon ako natutulog sa kulungan niya. Naiintindihan naman ni Marie kahit buntis siya na hindi ko siya mapagbigyan ng sapat na atensyon sa mga panahong iyon. Dahil iniubos ko ang natitirang oras ko kay Proctoy. Doon ko lalong napagtanto kung gaano ako kaswerte sa asawa ko. Sa tabi ni Proctoy ako natutulog gabi-gabi. Minsan sinasamahan ako ni Jericho. Unti-unti ko ring napapansin ang lalo niyang panghihina. Ramdam ko ang papalapit na oras ng pamamaalam. Lalo na't unti-unti nang nanghihina at rumurupok ang mga buto niya. Masakit, oo. Pero tinanggap ko na. Wala na akong magagawa kundi hintayin ang tamang oras. Gusto ko lang na kapag dumating ang sandaling iyon, magkaroon siya ng maayos at marangal na libingan. Alam niya sa sarili niya na simulat sa Paul, hindi ko siya itinuring na hayop, kundi bilang bahagi ng buhay ko at bahagi na ng pamilya ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng isang panaginip isang gabi. Nakayaka pa rin sa akin si Marinon habang si Proctoy ay nakahimlay lang. Biglang may espiritong kulay puti ang lumapit sa kanyang katawan. Tila kumaway ito sa akin at nagpaalam. Ramdam ko ang gaan ng espiritu niya, pero kasabay nito ang bigat sa puso ko. Nagising ako ng bigla at nagulat pa nga si Marie sa akin. Agad akong nagmadaling pumunta sa loob ng bahay kung saan nandoon si Proctoy. Ang tagabantay niya na dati nang nagsabi sa akin ng kalagayan niya ay muling nagpatunay. Wala na siya 2 oras nang nakalipas. Tumulo ang luha sa akin. Umiyak ako ng umiyak, pero wala akong magagawa. Kaya ang iniisip ko lang noon ay asikasuhin ang libingan niya. Nasa likod lang din naman ang bahay namin. Ilang araw akong hindi makausap, patuloy sa pagluluha at pagdadalamhati. Ngunit nang maisip ko, sobra na rin pala ang pinagdadaanan ni Proctoy mula noong nabundol siya. Kaya naisip ko, maging kontento na lang ako. Proceed sa buhay. Pasalamat pa nga ako na nabuhay pa rin siya noon. Nakasama ko siya ng matagal at siya rin ang naging dahilan ng swerte ko at ng kapatid ko. Sa kabila ng sakit at lungkot, ramdam ko na ang kanyang presensya ay nag-iwan ng magandang alaala at biyaya sa aming buhay. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na si Marie at babae ang anak namin. Kamukhang kamukha niya ang nanay niya at talagang napagkasaya ko noon. Kahit wala akong nakuha sa anak namin, hindi ko nababanggitin ang pangalan sa kanya. Pero sobra akong nagmamalaki sa kanya.
Alam ko sa sarili ko na napapaligiran siya ng magandang buhay at naniniwala ako magiging mabuting tao rin siya sa paglaki. Bata pa lang siya, siguro sanggol pa. Kinikwento na namin sa kanya, ni Marie at ni Jericho, ang mga karanasan namin sa buhay, ang hirap, ang saya, at lahat ng mga natutunan namin. Pinapaulit-ulit namin sa kanya ang mga kwento para kapag lumaki siya, palagi niyang maaalala. Para maramdaman niya ang pagmamahal, ang aral, at ang mga sakripisyo na ginawa namin para sa kanya at sa buong pamilya. Sayang nga lang at hindi man lang niya naabutan si Proctoy para maipagyabang sa mga kaibigan, sa mga kalaro at sa mga kaklase niya ang usa na itinuring naming bahagi ng pamilya. Dahil alam niyo sa totoong buhay, may isa talagang perpekto na sana mangyari pero hindi nangyayari. Kaya ang ginagawa ko na lang, palagi kong pinapakita sa anak ko ang litrato ni Proctoy para malaman niya kung sino ang usa na talagang nagpabago ng buhay namin noon. Hindi lang siya simpleng alaga. Siya ang dahilan ng aming swerte, ng aming pagkakaisa, at ng pagmamahal na naramdaman namin bilang pamilya. Tunay ngang mahiwaga ang mundo. Hindi mo malalaman ang hiwaga nito kung hindi ka maniniwala. Mabuti na lang at pinili kong maniwala. Wala namang masama sa pakikinig at paniniwala sa mga sabi-sabi. Ang masama ay ang basta mo na lang itong kinokontra, kahit hindi mo naman pinapatunayan kung totoo o hindi. Nagpapasalamat ako dahil nakinig ako sa kapatid ko at sa mga babalang ibinubulong sa akin sa Sitio 8. Maswerte ako noon dahil hindi masamang engkanto ang nakasalamuha ko, kundi isang mabuting engkantada, isang nilalang na gumabay, nagpapaalala at nagpabago ng takbo ng buhay ko. At hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala na iyon. Minsan sapat na ang paniniwala, kabutihan, at pakikinig para tuluyang magbukas ang mga pintuan ng biyaya. Muli ako si Mamang Sorbatero, si Jamie, na nagpapatunay na may katotohanan ng mga bagay na akala natin ay sabi-sabi lamang. Mga kwentong madalas nating pagtawanan o ipagsawalang bahala. Pero minsan pala, sapat na para tuluyang baguhin ang isang buhay. At dahil naniwala ako, nagbago ang takbo ng buhay ko. Ngayon, namumuhay na ako ng komportable. Tahimik ang loob at kampante ang puso ko. Alam kong may maiiwan akong magandang kinabukasan sa mga anak ko at sa magiging anak ko pa. Kahit dumating ang panahon na wala na ako sa mundong ito. Kung may maiiwan man akong aral, iyon na ito. Minsan, ang kabutihang ginawa mo nang walang hinihintay, nakapalit, ang siya palang magiging dahilan ng lahat ng biyayang darating sa'yo. Hanggang dito lang po ang kwentong ito. Muli po, ako po si Jimmy, ang Mamang Sorbetero. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.